Genesis chapter 7 verses 11 to 12. In the 600th years of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heaven were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Magandang araw, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang flood geology. At ang unang pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Bible and science are compatible. And sorry sa mga background noise, sa mga ingay ng manok, etc. dahil time check is already 3:14 a.m. at madaling araw na. So, expect na natin yung mga background music, background sound, which is the mga manok, yung mga alaga namin, marami kasi kami yung pusa, etc. So, babalik tayo sa ating tatalakayin. The Bible and science are compatible. Madalas po, iniisip ng iba sa atin na magkaaway o taliwas yung siyensya at yung Biblia o yung agham at ang Biblia. Pero actually, pwede pong mag-complement yung dalawang yun. Sa kwento po ng baha ni Noah, may mga scientists, lalo na po yung mga nasa creation science, na naniniwala po sa possibility na may historical at geological basis yung mga malalaking baha na dumating sa panahon nila Noah. May mga evidence po ng ancient floods sa iba't ibang parte ng mundo, at posibleng nakaalay po to sa kwento ng Genesis. Ibig sabihin po, habang yung siyensya o yung agham ay sumasagot sa kung papaano, yung Biblia naman po yung nagbibigay ng sagot sa tanong na bakit. Hindi kailangang mamili kung alin po yung totoo sa dalawa. Pwede pong pareho silang totoo in different ways. Science and faith can actually work together, not against each other. Kaya kapag tayo po ay tunay na mananampalataya, tayo po ay syempre naniniwala rin tayo sa agham kung bakit ito ay nag-exist, kung gaano kagaling ang ating Panginoon Diyos para timatim o malikha yung ganong ka-complicated na science. Kung yung science ay hindi natin na iintindihan completely and tawag dito 100%, paano pa kaya yung naglikha doon, which is our Lord Jesus Christ o ang ating Panginoong Diyos? Paano pa kaya yung the Creator, yung naglikha sa ganong parang complicated na system in the physics and the science, 'di ba? Kung yun ay hindi natin maintindihan, kung hindi natin hindi kayang maunawaan ng tawag dito capability o capacity ng ating makalaman, paano pa kaya yung ating Panginoon Diyos? Kaya minsan may mga nagtatanong sa akin kung bakit may mga bagay na hindi nila maintindihan na nangyari o inevitable sa Biblia o hindi na mapipigilan. At yung sagot po doon o yung sagot ko doon ay hindi natin lubos maunawaan kung ano yung talagang purpose ng ating Panginoon Diyos para sa lahat ng mga nangyayari. Ang masasagot ko lang po doon ay lahat ng bagay may dahilan, lahat ng bagay may purpose, lahat ng bagay na plano o plano ng ating Panginoon Diyos ay para sa ikakaganda ng lahat ng kanyang nilikha. Wala po siyang ginusto para sa, lalo na sa ating mga mananampalataya, sa ating mga kanyang nilikha ng kanyang wangis, na magiging masama yung outcome. Lahat po yun ay may plano siya. Lahat ng nangyayari, future, present, and especially the past ay may kahulugan o mayroong purpose. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the flood explains fossil record and many more. Isa rin po sa mga argument ng ilang mga Kristiyano yung malawakang baha sa Genesis. Kasi may mga Christian scientists po tayo, and yun po yung ina-argue nila na parang nagtataka sila doon sa sobrang laking baha na nakasulat sa Genesis, na
mag-i-explain kung bakit may napakaraming fossilized animals and plants sa mundo. Kapag po may mga massive flood, pwedeng matabunan po yung mga hayop po, pwede silang matabunan ng mabilis. At tsaka yung mga halaman syempre sa ilalim po ng lupa at putik. Kagaya po ng pagsabog ng volcano, parang nagre-recycle lang yung lupa. Kinakain yung nasa ilalim, tapos yung nasa ibabaw ay yung panibagong minsan panibagong isla. Karamihan po ng mga isla sa mundo is parang result ng volcanic eruption. Paano pa po kaya sa flood, di ba? Kaya sa mainstream science po, fossil layers took millions of years to form. Pero sa perspective flood po ng geology, baka nangyari po yung karamihan sa mga ito sa loob ng maikling panahon dahil po sa isang matinding event kaya po ng global flood o pangkamunduhang tawag dito, yung nababad sa buong mundo yung tubig, at which explain yun po yung pinapakita, yun po yung pinapaliwanag doon sa Book of Genesis. Controversial po yun, pero pinapakita lang po noon na may ibang lens kung paano natin pwedeng i-view yung mga fossil record na nakikita ng mga scientists, na di-discover ng mga geologists, etc. etc. Yung mga plants na natabunan ng lupa, pwedeng nangyari lang yun dahil sa Great Flood, o malaki yung possibility na ganun talaga ang nangyari, hindi lang doon sa millions of years na tawag dito natabunan, kundi yung nakasulat doon sa Book of Genesis na nilamon yung buong mundo ng tubig, at which is the Great Flood, and resulted to burying millions of plants, animals, possibly dinosaurs, etc. etc. Kaya hindi lang purely scientific yung view ng fossil record, kundi ito po ay may biblical angle din, possibility of biblical angle, which can be found in the Book of Genesis. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo, the best education is God over education. Hindi ibig sabihin na ito na hindi importante yung pag-aaral o yung edukasyon. Of course, mahalaga yon, kasi nga po yun yung kung sa atin pa ang pag-aaral ay ang susi sa kahirapan. Pero sinasabi lang po dito na higit sa lahat, ang fear of God o ang takot sa Diyos yung dapat na foundation ng tunay na wisdom. Noong panahon po ni Noah, siguro maraming matatalino ng tao, pero hindi sila nakinig sa warning ng ating Panginoon Diyos. Si Noah lang po yung naniwala. Siya lang yung nag-put ng 100% faith niya sa ating Panginoong Diyos. Kahit sinasabihan na siyang baliw, kahit sinasabihan na siyang useless yung kanyang ginagawa, kahit mukha nang imposible yung mga sinasabi sa kanya, and yet siya po yung nagligtas o naligtas over sa mga tao yun, sa mga sa kanya, ng aasar o parang nangko-condemn sa ginagawa niya. And parang lesson na rin po ito, kahit gaano sila katalino, gaano ka-educated, kahit gaano ka-successful, kung wala po ang ating Panginoon Diyos sa center learning ng ating mga buhay, kulang pa rin po. Ang tunay po na education o edukasyon ay may takot sa ating Panginoon Diyos at sumusunod sa Kanya. Sa Kanya lang po natin makukuha yung tunay na wisdom. Wala po sa mga libro, wala sa paaralan, wala sa mga bagay na makikita natin sa ating paligid, kundi nandoon lang sa ating Panginoon Diyos. Kaya siya dapat yung nagiging center of our knowledge o our wisdom. Kasi kapag kasama natin ang ating Panginoon Diyos, ay sa pagbasa pa nga lang ng Bible, sa akin po, this is based on my own perspective and on my own experience also, syempre, especially. So, dati, parang iniisip ko na kapag gagawa ka ng kasalanan, mapupunta ka sa impyerno, etc. etc. Nung nag-start ako magbasa ng Bible, especially itong ginagawa nating daily devotion, dito ako mas na-enlighten. Dito ako mas naranasan na hindi lang pala
sa mabubuting gawa, hindi lang sa ating mga gawa nababase ang kaligtasan. And meron pang iba na yung tawag dito, yung perspective ko sa buhay, sa syempre sa kung paano ko pinapatakbo yung aking buhay. Dati yung akala ko kaya ko yung mga lahat ng bagay basta may tiwala lang sa sarili. Dati akala ko kapag trinay ko yung best ko sa certain thing o certain tawag dito na skills ay kakayanin ko na kahit wala na yung tulong ng iba, especially tulong ng ating Panginoon Diyos. Pero dahil po sa awa ng ating Panginoon Diyos, pinarealize niya po sa akin na hindi ko, walang wala ako kung wala siya. Na-realize ko po na kung hindi ko pala kasama ang ating Panginoon Diyos sa aking buhay dati pa, ay siguro hindi na ako nagde-devotion ngayon. Wala na ako dito sa camera at nagre-record sa harap nyo na pinapanood nyo ngayon. And that is all by the glory of our Lord Jesus Christ. Sa tulong ng ating Panginoon Diyos, sa kanyang habag, sa kanyang grace, sa kanyang kabaitan, ay nag-exist pa rin ako ngayon. And I'm so happy and I'm so thankful na kahit makasalanan akong tao, kahit dati tinalikuran ko siya, kahit dati masasabi kong really worth of condemning po yung personality o yung pagkatao dati, pero dahil po nakilala ko si Lord, lahat po yun nawala, lahat po yun naging basta nag-vanish. And that's all in the glory of our Lord Jesus Christ. At yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.